Wow. Wow. Ayun, napaka-action nga naman talaga ng ating intro na yon. Welcome po sa bagong episode ng AJ Bleed Reviews. Ang pag-uusapan po natin ngayong araw ay ang Barong Yakan. Ang Barong Yakan po na ito ay nanggaling sa Ongkayapukan, Basilan. Naaalala nyo ba si Ma'am Yusair? Oo, sa kanya nanggaling ito. Katulad nung una nating pira at yung pangalawa. Oo nga pala. Ang pangalan pala niya ay Ma'am Ju. So ngayong araw, makikilala nyo na siya. Pag-usapan natin yung barong. Ang kabuong haba ng barong na ito kapag ito ay nakapasok sa kanyang kaluban ay 24 inches. Kapag tinanggal mo naman ito sa kaluban, mula sa dulo ng talim hanggang sa kanyang puluhan, ito ay 22 inches. Ang haba ng kanyang talim ay 17.5 inches. Ang bigat naman ng barong na ito ay 649 grams. Dito sa video makikita nyo na hinahanap ko ang center of balance ng barong. Kung makikita nyo, medyo malayo siya sa puluhan. Ibig sabihin nito, medyo mabigat siya o front heavy. Ang kahoy na ginamit sa barong na ito ay banati. Meron naman siyang buklod na gawa sa tali. At ang kanyang ferrule ay octagonal na mukhang gawa sa aluminum. Kung mapapansin nyo ang talim ng barong na ito ay meron siyang fuller o itong groove o kayod na nandito sa may spine pababa sa may bago magtalim. Tayo na at kapanayamin natin si Ma'am Ju. Hi, Kuya sa AJ. Salamat sa pag-imbita sa akin. First time ko itong magpapaunlak ng interview mula sa labas, ha? Kaya nga po, thank you. Okay. Sige, so, ako po si Ju, Miss Wari Tahoroy, ang inyong lingkod mula sa Basilan. Isang teacher at the same time, native Yakan. Ma'am, bigyan niyo naman kami ng background tungkol sa province of Basilan. Ayan. So, salamat sa interest sa Basilan, sir. So, ang Basilan po ay isang isla sa Pilipinas na primarily located sa Bangsamoro Autonomous Region, no? So, it is the largest and northernmost of the major islands of the Sulu Archipelago. So makikita ito sa southern na bahagi ng Zamboanga Peninsula. Binubuo ito ng 11 municipalities at 2 cities, no? So kabilang sa 2 cities ang Isabela City, which is ang location ko ngayon. Ako'y taga Isabela City, no? Dito nagtatrabaho, but originally taga-ibang munisipyo po ako. So, ang Isabela City sa kasalukuyan, component city siya ng Basilan, pero under administrative jurisdiction ng Zamboanga Peninsula. Alright. So,
meron kaming 11 municipalities na bumubuo sa Basilan at isang city which is ang Lamitan City na parang capital seat ngayon ng Basilan. So when you think of Basilan, sir, no, lagi at lagi nakakabit dito yung nakakatakot. Yes, true yan, ma'am. Mga ganyan. So wala tayong magagawa, no, kasi nakakabit na to sa image ng Basilan dati pa. Yes po. Pero siguro, no, hindi yun ang kabuuan ng Basilan. It is just a piece of its image, no. Okay. Ang Basilan kasi ay gaya din ng ibang province, meron din kaming mga may pagmamalaking mga tourist spots. Actually, galing dito ang kapatid natin si Kuya Ramon. Kaya nga po, saan po ba siya nagpunta dyan? At ano, curious nagpunta ako. siya ng Isabela City and Lamitan. Sad to say, hindi kami nagkita. Sayang. Trabaho, opo, Kaya sayang. nga Opo. So, dito sa Basilan, sa Isabela City, meron kaming pinagmamalaking Malaboracay na beach, which is the Pahali Resort, na makikita sa Malamawi Island sa Isabela City. Ang ganda. Natural, no? Natural na maganda. And then, kung pupunta din kayo ng Lamitan, meron din kayong makikita doon na mga tourist spots like Bulingan Falls. Maliit na fall lang ito, talon lang ito. Pero, swak na yun kung hindi ka sanay sa province life, no? And then, pag nasa Lamitan ka, pwede ka nang dumiretso agad sa Yakan Village in Lamitan. Ay, na wow. kung saan, makikita natin doon ang culture of Yakan, which is the Tenun, no? Doon talaga sa part na iyon. Opo. Ma'am, At di ba siyempre, may mga ethno-linguistic groups sa Basilan? Ilan po sila at kung ano-ano ang mga ethno-linguistic na ito? Magandang tanong yan, Quiz. Albert. Actually, ito yung maganda at may pagmamalaki ko sa Basilan, no? Kasi we are home to diverse culture. Sa kasalukuyan, hindi na makount kung ilang ethno-linguistic ang nandito. Okay. Ang dami-dami na. Basilan is a welcoming province. Wow. Okay, but originally, sabi ng kasaysayan, no? Kasaysayan tayo, Apa. there are 3 major ethno-linguistic group na nandito. Ito yung Yakan, and Tausug and Chavacano. So the Yakan and the Tausug, they are Muslims, and then Chavacano, they are Christians. Pero sa kasalukuyan po is malaking bahagi o malaking populasyon ng Basilan ang binubuo ng Yakan, ng mga katutubong Yakan. So as to, kung tatanungin mo naman ako as to the relationship nung Yakan sa ibang culture, no? Sabi ko nga, we are home to diverse culture. So, here in Basilan, different cultures and faith coexist. Ayan Wow. po. Galing. Ayun, ma'am. Bigyan niyo naman kami ng ano ba yung mga iba't ibang blades na makikita natin sa Basilan? Woo! Siyempre, dahil yung interest natin nasa Yes. blades, no? Ako, mag-jump na tayo sa blades. Opo, Basilan, blades. Marami kaming blades, actually. Yes. Marami kaming blades. But kung tatanungin mo ako as to paano namin ginagamit yung mga blades or ano yung type of blades namin, I would answer siguro based lang sa observation ko and sa karanasan ko no bilang isang millennial na na Yakan, no. So we have 2 types of blades here. We have the pang-weapon at pang-utility. Yun. Okay. Sige, ma'am, weapons So, muna tayo. Opo, sa weapon muna tayo. When we say Yakan weapon or blades na pang-weapon, we have Pirayakan, we have Barung, we have Bangkong, Butchak, and Kalis. So those are the weapons. I don't know kung may nakalimutan ako, but that's based from my Experience, ano po? experience na Yes. nakita ko talaga actual na nahawakan, no? Opo. So, opo, pero commonly po is
lagi at lagi mong makikita, common dito sa mga yakan na mga lalaki dito sa Basilan, nakasukbit sa kanilang bewang ang yakan, tirayakan at barong lang. Hindi mo makikita ang ibabalandra nila yung kanilang bangkong, utsak at kalis. Parang occasional na lang yun kung ilalabas nila. Pero as to the tirayakan and barong, kasama nila yan lagi, lalo na kung may occasions. Parang kasama sa kanilang accessory, no? Maliban sa weapon, kasama sa kanilang accessory. At makikita mo talaga meron talaga sa isang event na makikita mo tumpukan yung mga lalaki doon na tawag siya, na hihiraman or nagkikilatisan ng kanilang mga tirayakans at barong. So, yun po. As to the utility naman po is, marami din po kami, let me just mention few, no? We have sanggot na ginagamit namin pang tapas talaga, tuhong for wedding, mga maliliit na wedding. We have pakoko. Actually, our pakoko and the binakoko of saan ba galing yung binakoko? Sa Rizal kami, ma'am. Oh, Rizal. Parang actually, parang may pagkakahawig ang kanilang profile, no? I don't know kung origin ba to sa amin o baka dala din ng culture, no? And we have also the lahut, which is commonly, at marami pang iba. And I remember last time nung foundation ng Basilan, nakita ko may exhibit doon. Naka-display lahat ng mga types of plates ng yakan. Wow. Kailan, ma'am, yun? Parang hindi ko nabalita yun. If you want to come and makita yun, parang nilalabas nila every founding anniversary of Basilan or the Pakaratsaan Basilan na nagaganap every March. Isabela yan, ma'am? Sa Isabela? Sa Isabela po yan nangyayari? Yes, sa Isabela po sa nangyayari. Munisipyo? Yeah. Wow. You come by March. Kaya nga eh. Gusto. Opo. Ayun, ma'am, kwento mo naman, ma'am, kung paano namin nai-enjoy kaming mga taga Luzon, taga Visayas, paano namin nai-enjoy paano mo, inaasikaso yung pagpapadala sa amin, yung pagpapagawa. Kasi, alam ko, ma'am, parang nakikisuyo lang kami sa'yo di ba? Opo. Ayan, so, actually, yung reason muna bakit namin ginagawa ito. Dito sa Basilan po is dati, common sa amin yung mga panday. Common lang sa amin na makakita ng nagpapabuild. Pero sa kasalukuyan, nakakalungkot sabihin na unti-unting nawawala or pakonti ng pakonti ang number ng mga panday. Dito kasi, that's the reality. I think, kung hindi ako nagkakamali, there are only 3 panday lang na pwede mong puntahan. Although may nagbebenta ng mga plates na, yung pasadya na, pero sa gawa pa rin ito ng mga panday na nandito sa isa. So, hindi kaya ng dati, almost marunong lahat mag-build, no? So, isa yun sa mga reason bakit ako nagsusumikap na tumulong sa inyo kahit busy, no? Para tulungan din yung mga kapwa ko yakan na umaasa lang din may interest din sa pagpapalaganap ng culture of faith ng yakan. So, paano ba namin inaasikaso? Ang nangyayari, may contact po kami doon sa isang maker sa Ungkaya Pukan. Nakikisuyo ako sa kanyang anak kasi matanda na po yung ating maker. Opo, nakikisuyo. Kinakausap ko yung anak niya. Tinatawagan minsan kung hindi ma-contact through chat. And then, sinasabi namin yung specifications na gusto ng mga buyer na katulad nyo, yung mga request, ito yung haba, ito yung kahoy na gagamitin, ito yung bakal na gusto nila. At kung okay yun sa maker, doon kami nagkakaroon ng deal. And then kapag ready na, tumatawag naman po sila sa amin. Particularly, ako lang po yung nakikita nyo, pero si husband po talaga yung nag-aasikaso ng mga orders. Si Sir Hadsni. Yes, si Sir, kasi hindi siya masyadong busy. So ako lang nakikipag-usap sa inyo kasi ayaw niyo makipag-usap sa... Mahihain pala si Sir. sa pero friend ko siya sa Facebook, si Sir. Yeah. Opo. Nakikisuyo lang din ako. So yun, pinipick up namin doon sa Lamitan ang order. And then, dito namin siniship sa Isabela City. Kasi si Maker, kahit anong sabi namin na diretso na siya
siya na yung mag-process talaga, ipapasa na namin kayo sa kanya. Ayaw, takot daw sila, baka daw, alam nyo, baka may magka-aberya. Hindi din natin maiwasan yung mga ganong anxiety, no, sa ating mga elders. Correct po. Yun po. So yun, parang advocacy na, ma'am. Ito, ma'am. Actually, nandito eh. Oo, pang ilang blade mo na yan? Ala, hindi ko alam. Hindi, pang ilang blade mo na yan mula sa amin? From sa inyo, pangalawa, ma'am. Pero yung kay Tito Job, nakuha ko rin. So, 3 na yung from Ungkaya. Ay, maganda yung kwento nung isang barong na galing kay... Ay, nakuha nyo ba? Yung barong po, yung kay Mamay Ramon, nasa kanya yon. Bali pinakita niya sa akin nung nagpunta ako sa house niya. Kwento niyo, ma'am, kasi sige, i-insert ko yung picture dito. Yung kwento nun, ma'am, kasi interesting nga yung kwento nun. Actually, aksidente yung nakuha ng husband ko. Nagpunta siya ng Lamitan that time. Meron siyang transaction. Tapos dumaan siya sa may store kasi sa Lamitan na bagsakan ng mga blades, mga ready-made. Kung ayaw mong okay ka lang sa ready-made, ayaw mong magpasadya, you can just go to that shop. So, nagpunta si husband. Gusto niyang, parang tingin-tingin konti. And then, may nakita siya doon na matanda, may-ari ng blade na yan. At nangailangan talaga ng pera that time. Ibebenta niya yung kanyang blade. Dati kasi, sir, common sa amin yung pagbebenta ng mga used blade, hindi yung bago. So, dalhin mo lang doon, pabayaran mo lang ng mga 1,000, 1,500 dati yun. So, nung nakita ni husband, pinicturean niya that time. Tapos, sinend niya sa akin. Sabi niya, try mo nga, baka magustuhan ni, I think si Kuya Raymond. Yes. Yun. Siya una nakabili. Kuya Raymond, Kuya Raymond. So, sinend ko siya, Kuya, bebenta ng may-ari, parang nangailangan ng pera. So, nagustuhan, automatic. Ang ganda nun, ma'am. Sobrang ganda nun, nahawakan ko yun. At sabi nung matanda, wala daw talaga siyang choice. Anong work din daw sa kanya. Ano pong work ni tatay nung mga panahon na yun? Wala. Wala talaga siya Wala work. Siya work. Parang nagpunta lang siya kasi parang nangailangan yata sila ng pera that time. Hindi ko alam kung ano. Nga pala, ma'am, itong barong na to, utility siya, no? Yung nakuha na yun. Tama ba? Hindi po. Fighting hindi blade po namin talaga. ginagamit na utility ang barong dito sa Basilan. Okay, Wala po gumagamit niyan. Okay. That's for fighting talaga siya. Ayun. Oo. Yung pang-utility na mga binakoko, that's that, yung mga ganun. Ayun, ma'am. Thank you, ma'am, sa oras kasi baka medyo na-istorbo na kita. Pero thank you, ma'am, kasi nakita ko yung advocacy nyo na matulungan yung mga blade makers natin sa Basilan. Tsaka kaming mga mga collector, syempre, big thanks din kasi kung wala din kayo, hindi rin kami magkakaroon ng from Basilan. Ayun, kaya tama, no? When you say blade from Basilan, dapat kunin nyo talaga mula sa Basilan. Yes. Kasi hindi ko na sabihin, pero kasi, yung iba kasi, di ba, may gumagawa, sinasabi, yakan daw, pero hindi naman, di ba? May mga ganun din. Nagtitimpil lang talaga ako pag nagpo-post sila ganyan, tirayakan, tapos nakikita ko yung profile, hindi naman ganun. It doesn't depict the culture of yakan. Nagtitimpil lang talaga ako kasi ayaw kong makipagtalo. Bahala na. Tama naman, ma'am. Kasi talaga, para masuportahan talaga natin yung panday na taga dyan, dapat dyan kumuha. Diba? Ayun. So, naintindihan naman natin yung mga kumokopya, pero talagang kung talagang gusto nating suportahan yung talagang taga-Basilan, sa taga-Basilan kumuha. Ayun. Yes, at dito sa amin every March, although may nagbebenta everyday dyan sa Lamitan, sa amin kasi parang napaka-special kapag ka-March, naka-display lahat yung mga benta ng blade. So, gusto kong imbitahan yung mga tagalabas na blade maker, na blade enthusiast, blade collector. Kung gusto nyo magpunta, itaon nyo sa founding anniversary, makikita nyo talagang nakasalansan yan sa mesa ang mga gawang Basilan. So, yun. We're going to test the edge of this blade on this part of the video. Pero actually talaga to, accidental lang. I'm not supposed to cut a matured na palm. So magulang na yung palm kaya sobrang tigas niya. Pero this is a good test just to try the edge kung mabilis siyang masira o mapurol. Pag hindi nag-click.
Okay. Kakatakot yung barong. Para mabibitawan. Oh, what happened? So I was at Kuya Jason's house this time na nag-film ako. So the guys are around to help me out sa review nitong blade na to. As you can see, the barong is getting abused on this part of the video. But you can see the smile on my face. I'm having fun. You also attended the Hindi ko talaga Joseph. Hindi ko alam kung matigas eh, o yung blade ko may problema. So around this time, hindi ko pa ma-figure out kung anong problema. Kung skill issue ba, matigas ba masyado yung palm, or yung blade ang may problema. So, I asked Janus to help me. Okay. To figure out if skill issue ba. Di ba? Go na. Go. Wait lang ah. Papain ko lang yung ano. Sige lang. Yeah. So, water. Okay naman. Or is it too dull? Hindi dull? Hesitate ata ako. Hesitate? Hindi ko alam kung bakit. Feeling ko makakataga ako dito. Sige nga. Empty yan? Empty? Hindi. May water? Okay, sige. So parehas kami ni Janus nag-hesitate dito sa barong. He'll take some getting used to kasi. Wow. Wow. So ano talaga, skill thing Skill issue kanina. Skill issue, pati ako Okay. Kukulit ko. Okay. Brag all you want. You have the rights. Nabidyoan mo? Oh naman. Yes. This is going to the vlog. Ay, loko. So dahil nga nag-hypothesize kami ni Janus na skill issue siya, naglabas pa ako ng isang blade. So this one is sinamban. Galing ito kay Jake Napoles ng Lita Blades. So this one is a bamboo killer. So sure ako na dapat kayang pumutol nito ng kawayan. Pero this time mukhang mafi-figure out ko na sobrang tigas talaga nitong palm na to. Baka mas hard tong target na to. Uy! After Via, I think it's more after. Dangerous din eh, may attack siya eh. Mga palag. The water also enjoyed the stomach. You know, when I was taking some. So dito sa part ng video na to, medyo nawawala na ako sa timing. Medyo frustrated na kasi ako, gusto ko siyang makat. It's like taking poison. It's not fun. Yeah. Yun o. Ayan na. Kailangan mo rin iwasan yung tali. Oo. Di pa rin. No? Ay. Hi. Ay. Hirap? Hirap? Technique. Yeah. Bobo. Hindi new kasi sa akin. So I don't know. Pero masaya sana. Kasi may kailangan mo iwasan, tapos too much power, malalaglag. And no power, hindi mo makakat. So ito na si Kuya Jason to the rescue. Pinalitan niya yung target. Sa wakas may naawa sa akin.
So in this moment, naisip ko naman, parang ang bilis maubos ng target. So naisip ko parang hindi sulit. So maganda rin siguro na minsan subukan natin matitigas sa target. Happy. Happy na ako. Naku, since 2021 pa to. Sila Dave. Ano dyan? Ay! Baka masagasaan ka. May car cut. May car ba? So right away, sinubukan ko agad yung battle cut test. Kasi kung pangit yung edge nitong barong na to, magiging mapurol siya after dun sa abuse na ginawa natin. Ganda nung laki. Solid. Nice, nice. Ginagawa ko. Ito na si Prof. Dave. The action man. Dave Tulfo. Uy, si Dave Tulfo. The action man. Kaya ano eh. Kaya ako The arrival. nagbantayan ng guard eh. Congrats pala. Oy, thank you. Oo nga. Sabi ko naman. Panira. Consistent. Dave. That is here. Uy, real smart goat. Good to see you. Comments? Kay Jason. Comments? Feels heavy when you're handling it, Aha. and I find it a little awkward with the thick handle. Aha. No problems with the blade, it's actually very light when you slash. Aha. I just find it awkward with the hilt, it's too thick Too thick, no? for, Garth? for, for my Yeah. for my grip. Same comments from Janus. Mm. Yeah. Thank you. Yun nga, like what I said, kailangan masanay ka muna dito sa hilt nitong barong na to kasi medyo chunky siya. Kung first time mo siyang gagamitin, medyo maninibago ka compared to other blades. So we have here the father and son duo trying out the Yakan barong. Alam ko hindi makakat to kasi matigas yung target. Papalitan namin to sa I think mga the, next video. Too hard yung palm. Do you want to try? More power. There you go. So yun, Did it makikita break? mo talaga gaano ka No? Okay. tibay yung Di ba build yung nasira? ng barong Yakan. Kasi nasira yung palm sa ilalim, hindi yung tinagaan. There you go. Try mo. There you go. Try mo yung double. Parang gano'n. Ayoko na. Yung ginagawa nila kanina. Baka mabitawan ko. There you go. Yes. It's fun, no? You heard the ring? It rings, no? Twing! It's like a real sword. It is a real sword. So this would mark the end of this vlog, no? I would like to thank Ma'am Ju for giving us time for the interview. Sa husband niya, kay Sir Hadsni. Thank you so much po sa pag-asikaso ng blade natin. Kay Kuya Jason for giving the blade enthusiasts place to meet. Also to our viewers na sumusuporta. Without you guys, walang AJ Blade Reviews. So see you on my next episode. Bye-bye!